Sino nga ba si Rizal? Si Rizal ay isang pambansang bayani ng Pilipinas. Siya ang nagmulat ng mga nakapikit na mata ng Pilipino upang makita at makamit ng Pilipinas ang kalayaan. Sa pamamagitan ng pagsulat ng mga tula, kasama na dito ang Noli Me Tangere at ang El Filibusterismo. Sa panahon kaya natin ngayon, kilala pa ba siya? Ano pong pangalan po? Ano po? Joanne Capino po. Taga-UH po. Yung Ikaloocan. Ano po ba talaga pagkakilala niyo po kay Dr. Sir? Yun. Katulad ng nakasanayan, si Gato Rizal, kilala bilang isa sa mga bayan ng Pilipinas. Gumamit siya ng hindi dahas, pero gumamit siya ng simple pamamaraan sa pagsulat. Ginamit ng Noli Me Tangere at El Filibusterismo para labanan yung mga kasila before. So yun yung mga isa sa mahalagang aral or things about Rizal. Habang binabaybay at pinagmamasdan namin ang kagandahan ng Luneta Park, nagtanong na din kami ng mga magdowang nagpupunta at nagde-date For dito. documentary lang naman po namin po sa school po. Taga-PCB po kami. Apo. Tanong lang po namin about po kay Rizal, kung ano po yung pagkakakilala mo kay Rizal. Kung ano po yung Pagkakilala niyo pagkakakilala po kay Dr. Rizal po. Ano pong pagkakilala? Bayani siya. Bayani po. Ano pa po, bukod po doon kasi very common po kasi na nasagap na po namin sa inyo. Sa tingin niyo pa po. Ano kuya? Wala na lang po. tayo. Yun lang po. Sige po. Okay lang po. Kahit ano po. Kung ano lang po yung alam niyo po. Opo kay Dr. Jose Rizal. Hindi po, okay lang po. Ano po? Sige po. Naku ate, hindi mo kilala si Rizal. sige po. Salamat po. Kung ano po yung pagkakakilala po niya kay Rizal. Kilala mo ba si Rizal? Oh, ano daw si Rizal? Oy, sagot mo pa. Hindi ano kanya sa TV. Sige ka. Sayang. Sige na, sagutin mo na. O, di ba pinag-aralan nyo? Nahihiya. Smart, baby, smart. Nahihiya eh. O, sabi mo kanina? O, sige na. Nag-aralan niyo pala agad si Rizal. Kami nga ngayon pa lang po eh. Sige. Nahihiya. Bilis. Sagutin mo na. Sige na, bibili tayo ng ano, o, bukas. Nahihiya Ay, talaga siya. Kayo po, Nay. Kayo po. Ano po yung pagkakakilala niyo po kay Rizal? Si Dr. Rizal. Opo. Sabi mo siya, naging doktor pa. Buti na lang si nanay, di muna lumandi. Nag-aaral muna. Galing. Sa kalagitnaan ng aming paglalakad sa Luneta, may nakita kaming mga grupo ng lalaki na nagdedebate tungkol kay Rizal. Akala nga namin nag-aaway eh. Yan. At marami siyang na-expose na mga katiwalian, ng mga sacerdotes. UP ba kayo? Taga-UP kayo? Quezon City po. Ako naman taga-Laguna, kaya alam ko yung CPU po. Kailangan talaga may guide question tayo. Ayon sa akin source din, si Jose Rizal ay hindi siya naniniwala sa katuruan na kanyang pinangalanan. Kung nakikita niyo yung aklat na tayo, Brad, kung makikita, ay Rizal. Sige, niyo lang. Aklat niya, El Filibusterismo, Noli Me Tangere, Yes po. tapos may Bibleo. Alam ba ninyo yung tinatawag na Noli Me Tangere? Alam niyo ba ibig sabihin? The cancer. Yun ay ginamit ng Panginoong Kristo. Nung ang Kristo ay aakyat sa langit, hawakan ng mga apostol, ang sabi niya ng Kristo, huwag niyo akong hawakan, sapagkat ako'y paparumpa sa aking ama. Na inyong ama, na aking ama, ginamit yun ng Rizal. Tapos minat, Noli Tangere. So kaya si Jose Rizal ay naniniwala sa Biblia. Unang-una, si Jose Rizal ay maraming natutunan sa Europe. Mas marami siyang natutunan Sa Europa. ating katuruan.
Pero marami rin siyang kalukuhang ginawa sa Europe. Sobra. Maaaring na-research nyo rin yan. At yung Jeffrey Rizal, hindi lang sa Pilipinas. Kahit sa Europe. Sa Europe, meron. Germany, meron sa Germany. So yun lang mga summarize ko lang. Yan lang yung mga source kong kalukuhan po. Puro ka naman. Ngayon, yung kay Rizal na sinasabing naging national hero siya, hanggang ngayon pinag-uusapan. Kino-question po ba? Kung nalaman nyo na ba? Di pa. Si Jose Rizal pala hindi talaga national hero. Hindi po, hindi. Kino-question po ba? Kini-question yun. Hanggang ngayon. Bakit? Kasi, Sino ba ano niya doon? Kumbaga, kung ako ang tatanungin nyo, kakompetensya yun, kung ako ang kakompetensya. tatanungin nyo, kay Jose Rizal ako. Kasi si Jose Rizal, Mas madami nagawa. ang mas maraming May tulong. sa atin. Unang-una, dahil nung panahon yon, alam ni Rizal na ang bansa natin hindi pinag-aaral sa panahon ng mga Braille. Ah. Si Rizal hindi dito nag-aral sa ibang bansa. Dahil mayayaman sila. Noong mga panahon yon, Indio tayo. Kung kayo nakakapanood ng mga sinaunang Oo, mga hanggang ngayon, Indio tayo. pagtawag sa ating Indio. Kaya ang kakit, video tayo eh. Ayaw ko maniwala. Nakakagupit. Alam ba ninyo yung mga tao nung una? Nagtatayo ng mga simbahan ng mga praile, ang ginagawa natin, ang mga ninuno natin, walang kinakain, na hinahagupit pa ng lapiko, para lang ipagtayo ng simbahan. So yan ang mga ilan sa mga in-expose ng Rizal. So kaya yung nagkaroon nga ng mga paniniwalang Rizalista, kasi ang pagkaka-idolo nila. Taga Laguna rin ako. Pero hindi naman ako naging Rizalista. Hindi ka lang. Mayaman sila. Parang ano sila, media klase po. Parang Tama yun, tama yun. sakto lang po yung yaman nila dito sa Pero hindi ka makakapag-aral sa Europa kung Hindi ka mayaman. Tama. kwento lang nila yon. Pero hindi ka pwede mag-aral sa Europa. Mataas ka. Tsaka si Jose Rizal, tatandaan nyo, hindi hero. Ang nagupo dyan, Amerikano. Dahil Spanish bread yan. Ngayon, kung si Andres Bonifacio, yung po nila, puro gera na lang. Si Andres Bonifacio, kasi ang ibang ideolohiya, sabi nila, bakit daw hindi si Andres Bonifacio naging malaking pagkakaiba. Kasi si Jose Rizal, edukado. Yes. Nag-aral yan. Ang Andres Bonifacio, kumbaga hindi mataas ang kanyang napag-aralan. Kung bakit hindi siya ang naging pangulo ng bansa at ang naging pangulo si Emilio Aguinaldo. Dahil si Dinaya. Emilio Aguinaldo ay nag-aral. Ang mga kapitalistang Dinaya mayayaman, pa mas siya. ginusto nila si Emilio Aguinaldo kaysa kay Bonifacio. Ano nga naman ang magagawa kung si Andres Bonifacio ang naging pangulo? Wala. Hindi nag-aral. Alam niyo, mahalaga yung pangulo ay nag-aral. Oy, brother ka, may tanong ako sa'yo. Ano yung ginawa ni Rizal na masama? Kanina pa ako na bibigil eh. Yung pagiging kabataan, naging makulit siya sa YouTube. Ano ginagawa niya? Babaero, nang babato sa yun ang mga pinag-sponsor nito mga pero yun ay inilihim dahil nga ang alam nga natin na Pangalawang tanong. ang mga magaganda lamang. Pangalawang tanong, yung kabutihan ng ni Rizal, para maganda nga to. Yung kabutihan Pangalawang tanong. Ang kabutihan ginawa ni Rizal ay isang wika. Ito yun. Nasa kabataan ang Pag-asa ng bagay. Sige, masalat ka tagal. Hindi niya sinabi sa wikang Tagalog. Sa wikang Kastila rin. Dahil nung panahon kaya yun- hindi makabansa si Jose Rizal. dahil nung panahon yun, Kastila Kaya naman. wikang Totoo lang yung sinasabi ko. Ba't nag-doktor yan? Bakit? Punta ka sa National Library, mababasa mo ron. Pupunta na naman ako doon. Sabi sa akin. Hindi nila in-expose yan. mga kapatid, yung detalye tungkol kay Rizal, hindi ako masyado. Hindi, okay sama Okay lang po. Mahilig ako. Kasi kailangan ka lang kasi namin ng magiging basehan ng isang commoner tsaka sa libro ko. Relihiyon. Pero yung history, okay naman history. May alam naman. History, mga natatalakay ko rin. Pero, ang pinakamahalaga sa akin is Bible. history, Bible. relihiyon, yun yung natahak. Sige po, Sige po, salamat po. Maraming salamat. Marami tayong katanungan kay Rizal. Katulad ng, sino nga ba siya bilang isang Pilipino? Ano ang mga nagawa niya sa dapitan nang siya'y ipatapon? Ano ang mga naging epekto nito sa mga bawat Pilipino nang siya'y ipapatay sa bagong bayan? At hanggang ngayon ba, inspirasyon pa rin si Rizal sa panahon natin ngayon? Sino si Rizal? As a Filipino, syempre siya yung kilalang national hero. Pero sa history, ano lang siya,
acclaim lang, wala pa talagang declared. Pero dahil nga sa lahat ng bayani natin, siya yung pinakamataas yung pinag-aralan at siya yung pinakakilala sa ibang bansa, siya yung kinoconsider natin as national hero. Okay, paano yung epekto niya? Syempre, una, yung pinaka naging epekto niya sa mga Pilipino is nagkaroon sila ng urge mag-aral. Kasi di ba sa kanya nang galing ngayong pag-asa, pamataan pag-asa ng bayan. So, magiging pag-asa ka lang ng bayan kapag nag-aral ka. So, yun yung, para sa akin, yun yung pinaka naging epekto niya sa mga Pilipino, yung nagkaroon sila ng urge matuto. Tapos, sa dapitan, napatapon siya doon for 4 years kasama yun sa mga parusa niya. Ano yung ginawa niya? Una, nagtayo siya ng paaralan, tapos nagkaroon siya ng bukire, nagkaroon siya ng patubig, nagkaroon din siya doon ng clinic. Di ba doon niya nga nakilala si Josephine Bracken. Tapos, after 4 years, nag-decide yung Spanish government na payagan siya pumunta ng Cuba. Pero hindi nga nangyari yun kasi on the way pa lang, hinuli na siya pabalik sa Pilipinas. Okay, yung execution ni Rizal, syempre naman natin, mula sa Port Santiago, nag-death march siya bagong bayan o Luneta. Okay, tapos, ano ba yun? Yung sa execution niya, ayun natutunan ng mga Pilipino, ano nangyari sa Pilipino noon? Syempre, yung mga Pilipino noon, under pa sila ng pamumuno ng mga Espanyol. Tapos, si Rizal ayon sa pag-aaral, bago pa hatulan ng kamatayan si Rizal, bago pa siya litisin, meron ng desisyon. Diba usually kapag nililitis ka muna bago mag-desisyon. Pero si Rizal may desisyon na, parang makiri lang yung paglilitis sa kanya. Tapos syempre yung kalagayan ng mga Pilipino noon, syempre pinapahirapan sila, kaya lang takot nga silang lumaban. So nung namatay si Rizal, ano yung naging epekto sa mga Pilipino? Nagkaroon sila, hindi namatay yung pag-asa nila, doon pa lang nag-umpisa yung kagustuhan nila na lumaya yung Pilipinas. Tapos yung sa tanong na, hanggang ngayon ba yung ideya ni Rizal nandito pa rin, kung pag-uusapan natin, halimbawa yung sa Philippine Sea, yung agawan. Oo, ano yun, na makikita pa rin natin yung ideya ni Rizal. Kasi una, kaya si Bonifacio, si Bonifacio, hindi siya kinoconsider na national hero. Kasi para si Bonifacio, nandun yung ano niya, na sugod lang na sugod. Diba? Kung makikita natin sa Noli Me Tangere, ay sa El Filibusterismo, pinatay ni Rizal yung character ni Simon. Kasi nga, hindi karapatan eh. So, parang yung idea doon, hanggang ngayon, yung idea ni Rizal sa mga Pilipino, hindi na tayo basta sugod ng sugod. Kasi diba, ang idea ni Rizal, kaya niya hindi sinuportahan yung revolusyon. Kasi nga, pag yung mga Pilipino sugod sila ng sugod na hindi nila iniisip kung mamamatay sila o hindi, mas marami yung mapapahama. So, parang nga sa Philippines, hanggang madadaan sa maayos na usapan, dinadaan nila sa maayos na usapan. So, siguro yun yung idea na hanggang ngayon mamalagi, yung parang mag-iisip ka muna bago ka kumilos. Kasi kung ano yung epekto ng kilos, so pwede siyang long term. Maraming bagay ang iniwan sa atin ni Rizal. Mga bagay na dapat nating alamin at isabuhay. Nakakalungkot nga lang isipin na may mga Pilipinong hindi siya lubusang kilala. At ang masama pa dun ay yung mga Pilipinong hindi talaga siya kilala. Maituturing man o hindi, bilang isang pambansang bayani ng Pilipinas, dapat pa rin natin siyang kilalanin at respetuhin sapagkat isa siya sa mga Pilipinong nagmulat sa kapwa Pilipino upang matamo ang kalayaang pinangarap sa loob ng 333 taon.